Bago na naman tayo magsimula dito sa bago nating content, gusto ko munang i-shoutout yung isa sa mga nag-comment sa atin. Eto nga pala si Lem Benitez. Sabi niya dito, boss, wala naman akong itatanong so far. Gusto ko lang magpasalamat kasi lahat ng tanong daw na itatanong niya sa akin ay nasagot ko na daw sa lahat ng mga videos ko. Eto, sina-shoutout na kita kasi request mo to. At huwag kang mag-alala dahil tuloy-tuloy nating ipagpapatuloy etong content natin na to. At sisimulan na nga natin yung topic natin. Meron na naman ulit na nag-comment dito. Shoutout sa'yo, si Bra Green. Sabi niya dito, boss, anong maganda? Cameo 4 or Kuyi Mini Cutter? Para daw sa starting sa paggawa ng mga sticker. So ako bago tayo magsimula pala, gusto ko muna sabihin sa inyo na hindi ako ganun kagalingan at medyo nang uulol at nang uutulang din naman ako dito sa internet, dito sa YouTube. Pero isi-share ko sa inyo kung ano yung legit kong experience, kung paano ako nakapili ng aking pinakaunang cutter platter or yung panggawa nga, yung panggupit ng ating mga sticker. So syempre, hindi nga ako ganun gagalingan, pare-pares lang din tayo nun. Nagsisearch ako kung anong maganda, kung Kuyi, dahil ang pinakauna ko ngang nalaman na platter cutter or yung panggawa nga natin ng mga sticker ay Kuyi. Yan talaga yung pinakauna kong nalaman kasi dati gumagawa kami ng mga t-shirt printing, so nagpapakat pa kami niyan at nakikita ko yung brand nung platter cutter na yon ay Kuyi at yung isa naman Yasen, pero same lang siya na design at meron siyang stand. At natatandaan ko talaga Kuyi dahil kulay pula siya na meron siyang stand na parang same nung stand nung aking piano or yung keyboard ko dati, kaya napaka tumatak sa akin yung Kuyi na yan at akala ko yung Kuyi ang aking bibilhin. Pero merong isang araw na nagkaroon ako ng kaibigan na nasa printing business talaga at nakita ko yung gamit niya na medyo familiar ako, yung Kuyi platter cutter nga, at talagang sobrang problemado siya nung mga time na yon nung tumambay ako sa kanila dahil medyo nahihirapan siya sa pagkat. Napaka siguro 5 beses or 4 na beses siyang nag-calibrate. So isipin nyo mga tropa, Kuyi platter cutter, hindi pa dumadating yung mini na Kuyi, hindi pa yun yung tinutukoy ko, as in yung mahaba pa to. Kung hindi ako nagkakamali 24 inches, yung basta yung mahaba. Sobrang problemado niya na to the point na imbis na makapagkwentuhan ako dun sa kanya, umalis na lang ako. At naaalala ko, gumagamit pa siya ng parang ballpen para ma-calibrate yung Kuyi na yon. And then, dahil dati kumukuha pa lang ako ng knowledge noon bago ko pasukin yung printing, at meron nga akong nalaman na Kuyi Mini. Ibig sabihin, nalaman ko na yung maliit na platter cutter na brand ng Kuyi. At ang nagturo naman sa akin noon, yung schoolmate ko before, nagulat ako, gumagawa pala siya ng sticker. At etong schoolmate ko na to, kilalang kilala yung kanyang pinapasukan na paggawa ng mga craft or basta mga tungkol sa mga printing. For sure nakikita nyo yung tinutukoy ko na babae, pero siguro hindi ko nababanggitin kasi talagang kilala na yon at isa yon sa mga nagbibenta ng mga products. Meron din silang tinda-tinda. Nasa linyahan siya ng Uniprint pero hindi siya nagtatrabaho sa Uniprint, sa ibang brand na nagbebenta rin ng mga printing business materials. Yun yung pinagtatanungan ko. Ang sinabi niya, Kuyi Mini daw yung gamitin ko, no? So eto, kinikwento ko muna sa inyo yung experience ko kung paano talaga ako nakapili ng platter cutter. And then ako kasi yung tao na kapag sinabi sa akin yung isang bagay na yun, hindi ako nakokontento doon. Nagre-research pa rin ako kung ano talaga yung maganda kasi hindi ako bumabase lang sa experience ng isang tao. Kailangan malaman ko din yung ibang mga parte. At nakita ko nga etong Cameo na product. So nag-research pa rin ako. Ang dami kong mga vloggers na napuntahan at it turns out napunta ako dun sa vlog ni Kuya Jepoy ata yun o Jeboy, basta yun yung nakapagpalinaw sa akin dahil meron siyang sinample. Sabi niya doon, kapag ka nagka-cut ng napakaliit or yung parang medyo detalyado, silhouette Cameo yung mas magandang gamitin dahil daw kapag ka Kuyi yung platter cutter, medyo nahihirapan, talagang medyo may pinakita siyang mga samples doon. So yun talaga yung nakapagpapili sa akin kung anong platter cutter
yung gagamitin ko. Kaya hanggang ngayon 2 years na sa akin itong Cameo, ginagamit ko pa rin siya at talagang masasabi ko na hindi ako nagsisisi na binili ko tong platter cutter na to. Pero napakaraming platter cutter na nagsulputan or talagang yung dalawang brands lang talaga yung nalalaman ko nun. Kasi ibig ko sabihin na nagsulputan sa pagkakaalam ko lang kasi hindi ko alam yung mga ibang brands. Pero nakabili na ako ng Cameo tsaka ako nakilala yung Cricut. So eto no, kung mas nauna kong nakilala itong Cricut, baka Cricut ang nabili kong platter cutter base sa mga latest na nasa-search ko. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, never akong nagsisi kung bakit Cameo yung aking nagamit ngayon. Pero yun nga, kung una kong nalaman din tong Cricut, baka ito ang nabili ko. At kung medyo may budget ako or kung medyo may pera-pera ako, kung mataas talaga yung budget ko, baka brother yung napili ko na platter cutter. So iisa-isahin ko yan sa inyo. So kaya ako nasabi na baka Cricut yung mabili kong platter cutter kung nagsisimula pa lang ako. Base kasi sa mga research ko dito kasi pares lang naman din tayo nagsa-search. Kasi nakita ko sa mga content creator na pinagre-researchan ko etong Cricut na platter cutter, napaka-intuitive ng kanyang software or yung kanyang pinaka-user interface. Ibig kong sabihin na intuitive, once na makita mo pa lang yung kanilang interface, alam mo na yung mismong gagawin, alam mo na yung function na yon. So bibigyan ko kayo ng isang sample, etong paint. So kapag nakita mo tong paint, kapag pinindot mo tong linya na to, ibig sabihin yan, gagawa ka ng linya. So kapag pinindot mo yung bilog, gagawa ka ng bilog. Kapag nakita mo yung erase, i-erase mo siya. Yun yung pinakabentahe ng Cricut na napansin ko sa mga nagba-vlogs. And then tinignan ko din yung pinaka-user interface nga neto ni Cricut. Talagang gano'n, napakadali. Alam mo na kagad yung pinakagagawin mo kung hindi ka masyado techy. Sa totoo lang mga tropa, ayun, talagang mapapabili ka nito. Pero kasi in terms of, syempre hindi ka naman habang buhay tanga, hindi ka naman habang buhay nagunggong, talagang nag-i-improve ka, mas maisasuggest ko talaga sa inyo etong Silhouette Cameo. Eto, hindi to sponsor, based on my experience lang talaga to. Pero hindi ko maipapangako sa inyo na napakadali intindihin netong software ni Cameo. Hindi siya sing intuitive or sing daling intindihin yung mga function dito kasi talagang medyo complicated sa totoo lang etong Silhouette Studio na user interface. Pero once na ma-master mo to, ma-perfect mo to, talagang magiging advanced talaga yung mga skills mo dito. At dito sa Silhouette Studio, meron siyang tatlong account. Meron siyang designer, meron siyang edition plus na designer, bali 4 pala. So kapag standard edition lang, makikita mo konti lang yung kanyang mga tools. Kumbaga para siyang Adobe Photoshop sa totoo lang. Etong kanyang user interface, ganun din siya ka-complex. Pero hindi siya sing complex ng Adobe Photoshop. Maaari mo lang siyang ipaghambing. Kagaya nito, no? Ito yung standard edition and then meron siyang designer edition na medyo may dumagdag na mga other function at meron siyang designer plus edition. Ayan, kung into crafting ka talaga at talagang gusto mo yung nag-e-evolve at nag-e-evolve ka, I promise you mga tropa, napakaganda talaga na itong mga Cameo products na to at lalong-lalo na itong Silhouette Studio. Ito lang yung medyo downside nga nito kasi yung business edition na to, itong entire na software na to, bibilihin mo yan. Pero magagamit mo na rin tong software na to, pero yung standard edition lang, yun nga lang yung medyo pangit. Pero one-time payment lang siya. So, ayun lang, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, sobrang hirap din pumili ng mga platter cutter. So, mabalik tayo sa Kuyi, kaya hindi ko siya napili. As in talagang kahit yung nakilala kong kaibigan na ang gamit niya Kuyi, yung mahaba, at yung schoolmate ko naman na mini platter cutter yung sinasuggest niya sa akin, kaya hindi ko talaga siya napili. Parang talagang yung kanyang user interface, kapag inopen mo yung ganito niya, parang alam mo yung nasa sinaunang panahon ka pa rin. Hindi siya parang kaakit-akit, parang hindi ka gaganahang magtrabaho pagka nakita mo yung user interface. Parang talagang lumang-luma pa, no? Sana naman yung Sign Master ata yung pangalan naman nun, nung program na yun. Parang
alam mo yung lumang-luma pa na design. Kaya hindi ako na ano dun eh. Tsaka napakadami pang mga kinukonfigure. Ang daming kung ano-anong echibureche. At ang pinaka napangitan talaga ako dito sa kuyi na to, meron siyang parang malakas na ilaw dito sa parting to. So kapag hindi malinaw na malinaw yung ilaw na yon, nagkakamali yung pagka ano niya doon. Nagkakamali yung pagkat niya sa inyong mga vinyl or kung ano man ikakat nyo doon. At ang isa pang napangitan ako dito, every time na magsasalpa ka dito sa mini platter cutter na to, kailangan mo pang parang i-switch on, switch off yung nasa likod niyang mechanism para makapagsalpak ka. At napansin ko may mga ibang nagbo-vlogs din na meron din daw tong Bluetooth parang speaker. Pero hindi ko na i-research yun eh. Basta ang napangitan talaga ako dito, meron siyang mechanism sa likod na every time na magsasalpak ka sa kanya, i-up and down mo pa siya. At saka may mga nagme-message din sa akin na nahihirapan din silang i-calibrate to. Kahit na i-calibrate nila ng i-calibrate din, medyo sumasablay din. Ayun. Basta, eto, biglang nag-auto pass ako bigla dito eh, nung nakita ko talaga yung mechanism na nasa likod na iti-turn on, turn off mo pa. So, ayun, kung gusto nyong bumili din nito, kung gusto nyong itry, 13,500, diba? At etong platter cutter na to, kung medyo off kayo dyan or ayaw nyong bilihin, magdagdag na lang kayo ng konti. Eto, Silhouette Portrait 4. Almost same lang siya ng sukat kung hindi ako nagkakamali, pero i-check na lang din natin, 12 inches. So, eto, 9 inches lang pala. Medyo mas maliit ng konti etong Silhouette Portrait 4. Kung into sticker printing ka, kung hindi ka magpiprint ng mga mahabang size, kung talagang A4 size lang yung ipiprint mo, ay highly suggest na eto na lang yung bilihin mo dahil napaka-portable niya, napakaliit lang ng space niya. Ayun naman yung pinakabentahin nito. So kaya ako hindi naman napili yung mga portrait kasi 'di ba, portrait ayan yung mga maliliit. Eto bago pang design to, Portrait 4. May nauna pang Portrait 3, 2, mga ganon. Kaya ako hindi siya napili kasi medyo gusto ko, alam ko sa sarili ko na magkakaroon ako ng mga customer na hindi lang maliliit na size yung ipiprint ko na sticker or ikakat ko na sticker. Kaya hindi ko naman to nabili. Pero in terms of portability, space, napakaganda nito. Pero same lang siya ng function, almost same ng function ng mga Cameo na ganito na mga 12 inches. So eto, ang presyo naman nitong Cameo 4 ay around 16,000 at meron na siyang Cameo 5 ngayon na nagkakahalaga ng 20,000. Pero ako ngayon mga tropa, hindi ko muna sa inyo maisasuggest na bumili kayo ng Cameo 5 kasi parang more than 6 na yung nagme-message sa akin na pangit daw yung Cameo 5 at ang bilis daw masira nung kanilang yung nasa pinakaunahan, yung parang nagpipid. Hindi ko na masyado maalala kung ano yung pinaka-term doon. Basta yung parang medyo may spring sa unahan kasi parang hard plastic lang siya dito sa Cameo 5. Hindi ko mai-point out dito. Ito yung parte na to. Ayan yung parte na yan, yung may parang square na yan. Sa Cameo 5, napakabilis daw masira niyan. At nakita ko din sa electromagnetic na mat kung saan ididikit yung inyong mga sticker para mag-cut. So, 'di ba parang ang pinakabentahe daw noon, sobrang dikit daw noon, parang magnetic technology. Maraming nagko-comment at nagme-message sa akin na parang 2 weeks, 3 weeks, 1 month, nawawala na rin daw yung dikit noon. At nakita ko din kay Idol Rappi yung kanyang electromagnetic na mat, dinidikitan pa niya ng tape. So parang naging useless yung latest na technology kung saan gumagamit nga ng electromagnetic na mat. So 'di ba? So ma-move forward tayo dito sa Cricut. Sa totoo lang, kung mas nauna kong nalaman or napanood etong brand na to, baka eto talaga yung mabili ko kasi habang ginagawa ko tong content na to, pares nyo lang din ako, nagre-research lang din ako dyan, tsaka ako i-share sa inyo. Nakita ko yung kanyang user interface, ibig sabihin yung ganito niya, etong mismong application kung ano yung mga pinagpipindot, napakadaling intindihin, napaka-intuitive talaga nung kanyang user interface. Yung pagkakita mo pa lang, alam mo na to kung para saan to, alam mo na yung gagawin, alam mo na yung remove background, ganun. Napakadali. Pero syempre, agaya nga na sinabi ko, hindi naman kayo habang buhay na tatangix-tangix eh. Alam ko, nag-i-improve at nag-i-improve kayo dyan. Kaya kung etong brand talaga, kung panatik talaga kayo na itong brand na to, itong Cricut, edi go, 'di ba? So kung mahaba
mahaba naman yung inyong ikakat, I mean yung talagang 24 inches, talagang mga ganun kalalaki, so I highly suggest etong Kuyi. Siguro tiyagain nyo na lang na matutunan yung aralin yung paano yung tamang paggamit. Kasi ito talaga naalala ko talaga yung tropa ko, no? Shoutout sa'yo, Tin. Habang kinakalibrate niya, no? Nagulat ako, ginamitan niya ng ballpen. Meron palang ballpen yon. Tapos nagka-calibrate siya doon. Parang mga 4 or 5 hindi pa rin maayos, no? Parang kailangan talaga din neto napakaliwanag nung iyong pwesto. Kasi parang meron siyang camera doon sa kanyang ilalim netong kulay red na yan. Ayun yung nagde-determine kapag magkakat na or parang i-read na yung registration mark. At ang nakita ko sa kanya dito kasi sa Kuyi na platter cutter na to, hindi siya kagaya nung Cameo na isasalpak mo lang siya, kailangan mo lang na idikit sa mat yung stickers mo, tapos babasahin na yung registration marks. At ang nakita ko dito, yung kanyang blade, halimbawa ito yung blade, meron din tong registration marks. Kailangan yung blade mo na yon sakto dun sa parang pinakabilog na registration marks, mga tropa. Parang every time na magkakat ka, yung pinakatip ng blade mo, parang idudut-dut-dut mo pa na para tatama dun sa parang pinakabilog na registration mark. Hindi siya kagaya nung Cameo, basta isalpak mo lang, may registration mark, rekta-rekta. Kaya naging supply din sa akin to eh. Although mahaba talaga siya, 24 inches, di ba? So in terms of ganyan kahaba, 24 inches, meron namang Silhouette Cameo Pro. Yun nga lang, medyo, alam yun cozy, medyo mahal. Nagkakahalaga siya ng 33,000 or 34,000, di ba? Sobrang mahal. Pero kung talagang magagamit mo, edi go. Pero kung talagang nagtitipid ka, edi go for Kuyi. Most likely ng mga printer shop na napupuntahan ko or nabibisita ko, napapansin ko lahat parang Kuyi kasi napakamura niya di ba? Although may mga printer shop din talaga na merong Cameo at may Kuyi, napaka-wise nun kasi parang printer din yan. Hindi mo mape-perfect yung isang printer lang kung talagang nandun ka sa business na yon. Maghahanap ka talaga ng mga alternative or ano pa yung mga kailangan mo para maibigay mo sa customer mo. So in terms naman ng etong brother, habang nag-search na ako no ng Cameo dati na mga details, nakapag check out na ako, mga tropa. Tsaka ako nakita tong brother na to. Pero hindi ako masyado nag-search tungkol dito sa brother kasi napakamahal eh. Sa totoo lang no, 25,000 din yung presyo niya. At ang aking nabili na platter cutter, 15,000 ko lang siya nabili, 'di ba? Tignan niyo yung price difference, no? So dito naman, nag-quick search na lang ako dito sa brother kasi parang medyo malabo ko din tong mabili kasi medyo mahal, no? Wala naman din tayong ganung kalaking pera, 'di ba? Tsaka bibili lang kayo ng mga equipment ninyo, yung talagang nagagamit nyo, mga tropa. Kasi kung ganito bibili ka ng ganyan, tapos ako hindi naman ako super full time, 'di ba? Parang masasayang lang sa akin. Kaya mas marami pa akong other priorities kaysa bilhin tong ganito. Pero kung talagang panati ka rin ng brand na to, ito yung bilhin mo, 'di ba? And then quick search ko nga lang dito, etong platter cutter na to, pwede mo siyang gamitin kahit na wala kang computer. Kumbaga, dito ka na mismo magku-computer sa kanyang monitor. Ayan, makikita mo meron siyang LCD dyan, kung saan makikita mo yung iyong ikakat. Eto, quick search ko lang, no? Comment down below kung medyo mas alam nyo dito yung paggamit na itong brother. Hindi na ako nag-search dito eh. Kasi parang initsapwera ko na to, napakamahal kasi eh, no? May mga napapanood din ako ng mga content creator abroad, hindi siya local, na si Silhouette Studio ay napaka-complex. Pero aminado din sila na napaka-powerful ng Silhouette Studio na application. Sobrang aminado din sila doon, mga tropa. At eto nga yung parang medyo latest Cricut Maker 3. Parang medyo may napanood akong video parang 2 weeks or 1 month ago or a year ago na, hindi ko na masyado maalala. Parang merong ganito si Alodia. Si Alodia yung nagko-cosplay. Kasi itong Cricut, parang ang bentahe din talaga nito ni Cricut. Parang meron siyang 300 na product na pwedeng i-cut gamit yung kanilang mga machine. So, hindi lang binil yung maikakat mo sa machine nila. Parang meron silang listahan ng mga kung ano-anong bagay na pwedeng i-cut ng machine nila. Yun ang hindi ko na-search sa Silhouette Cameo. So, eto parang na-search ko sa kanila before. Bawat model ng kanilang platter cutter, merong numbers
ng item kung halimbawa etong kanilang model na Cricut na ganito, 100 na product yung pwedeng ma-cut doon. So ayun, hindi ko lang masyado na check kung pwede siyang mag-cut ng mga maninipis na magnetic sheet. Na ayun yung medyo hindi ko tinatry dito kay Silhouette kasi baka alam niyo na, sobrang ingat ko din sa mga ganyan no? Iniingatan ko din. Pero nababasa-basa ko sa mga groups na si Cricut daw ay kayang-kayang mag-cut ng mga magnetic sheet. So hindi ko na mapapatunayan sa inyo yan dahil wala naman akong ganito. I-share ko nga lang sa inyo kung paano ako nakapili or paano ako bumili, kung ano yung pinaka-starting ko na platter cutter. So ang kinaagandahan din naman ng napili ko na Silhouette Cameo 4 ay napakamura nung kanyang alternative na blade. Pero dati hindi ko to alam. Hindi na to pasok sa research ko before. Bago na lang to. So nakakatuwa lang na meron palang alternative na blade si Silhouette at meron siyang mismong adapter kung saan mo i-install etong blade na to. Kasi napakamahal din ng pinaka-blade niya. Ayan, makikita niyo yung puti na yan. 1,000 yan. So 3 to 4 months ko lang siya nagamit ng matino at na tsambahan ako yung pinaka-tip, yung pinaka-dulo niyang talim na putol mga tropa. Hindi ako nagtataas doon. Blade 1 to 4 lang yung ginagamit ko doon. Hindi na ako tumaas doon. Tapos one time nakita ko putol na yung kanyang pinaka-tulis, yung pinaka-dulo. At hindi rin ako nagtataas ng force doon dahil ang force ko lang sa paggamit ng auto blade na to 13 hanggang 16 or 17 lang yung ginagamit ko. Tsaka sobrang bagal lang ako mag-cut gamit niyan. So in terms ng bilis mga tropa, na-search ko din na si Cricut ang pinaka mabilis na mag-cut na super accurate. So hindi ko mapapatunayan sa inyo yan, na research ko lang yon kasi etong si Cameo, to tell you honestly mga tropa, etong si Cameo 4 na gamit ko, sobrang ingay niya in terms ng pag nagkakat ka, lalong-lalo na kapag binibilisan mo din, no? So ayun yung parang naging bentahe rin neto ni Cricut. Kaya sa abroad, yung mga content creator abroad, mas gusto nila tong Cricut. Pero may mga marami rin gumagamit ng Cameo. Pero itong Kuyi, parang locally lang ata sa Pilipinas tong Kuyi no? Parang rebrand lang ata to. Hindi ko sure mga tropa. Kasi nakita ko yung Kuyi at yung Yasen, parang yung kanilang platter cutter na ganito, parang same na same din ng ng design sa totoo lang no. So dito mga tropa meron din namang alternative na blade si Cricut, eto, at si Kuyi. Pero hindi ko sure kung pwede pala to kay Cricut. Pero sure ako ito yung gamit na alternative na blade sa Kuyi. Kasi nakabili ako nito sa hindi inaasahang pangyayari dahil sa sobrang pagmamadali ko na mag-checkout, nakabili ako nito. Pero good thing, buti na i-return ko siya. Kasi ang replacement blade or yung third party blade neto ni Cameo, yung merong spring. Etong mga walang spring, sa Kuyi to. So siguro tingin ko dito na natin tatapusin yung content natin na to. At sana kahit papano kung magulo man yung na-share ko sa inyo, i-comment nyo na lang dyan. Pero sa totoo lang, dalawa na lang siguro yung pagpilian ninyo dyan It's either Cricut or Cameo. Yan na lang ang pagpilian nyo. Kasi kung tatanungin mo ako kung ano talaga yung pinakamagandang platter cutter, ang mas isasagot ko sa inyo yan, kung ano yung gamit-gamit nyo ngayon, no? Yun lang naman talaga Kung ano yung gamit mo ngayon, mag-master ka dyan. Kasi may mga lumalabas din na mga ibang platter cutter, yung Locklick, mga tropa, parang brand to ni HTB. Eto, wala akong masyadong nasasagap dito na detalye, parang medyo bago-bago pa to Pero isa sa mga subscribers ko ang gumamit nito. Shoutout sa'yo, pangalan nito, Just Posting. Yung kanyang YouTube channel, try nyo ring manood sa kanya. At ayun na nga, siguro dito na natin tapusin mga tropa. Inuulit ko, walang platter cutter na perfect, na maganda talaga. Ang magandang platter cutter yung kung anong ginagamit mo. Sa totoo lang mga tropa. Kasi parang subjective din Kung maganda sa'yo yung platter cutter na to, kagaya nga nung mga nagsasuggest sa akin before na ang gamitin ko daw ay yung mini cutter, 'di ba? At napangitan naman din ako. Parang nakaka-hassle kasi na yung mechanism niya sa likod. Ayusin mo pa pagka nagsasalpa ka. Hindi kagaya sa Cameo, isang pindot mo lang.
So, ayun, Cricut or Cameo, yun na lang pagpilian nyo mga tropa. Like, share, and subscribe. At kung gusto nyo mag-avail ng mga product na pinagbabanggit ko dyan, nasa description yung link. At huwag na huwag kayong magpapa-auto sa mga buy and sell na businessman dyan. Kasi inuutulan kayo nun. Pinapatungan nila ng malaki yung produkto ng presyo. Ayun lang. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax,